Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kinigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang payo para hindi po natin talikuran ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Ang sabi niya po dito sa Hebrew, no? Ito ay Ilocano po. Nga kunana to'y adu ti may bagami may papan iti daytoy abanag kunana. Ngem saan analaka nga ilawlawag kada kayo agsipod ta kasapulan nyo ti adu at tiyempo sakbay maawatan nyo ti kaipapanan na kunana. Adun tilimabas a panawen ket rebeng na kuma meten ada kayo ti mangisuro. Ngem saan met tamasapul yu pay laeng ti sabali mangisuro manen kada kayo. Kadagiti nasken asursurwenyo may papan iti sao iti Dios. Imbes kuma at itaraon tinataingan ti kanenyo saan tagatas pay laeng ti masapul nga inumenyo siya sinuman agatas ti pagbiag na ubing pay laeng adinam mo ti pagdumaan ti naimbag ken dakes. Ti sabali abangir tinatangken at taraon ket agpailaeng kadagiti nataingan. Isuda ang nasusurwan ang mga ramat kadagiti panunot da ang mamaglasin iti naimbag ken dakes kunana kabsat. Isu nga daytoy nga sa uni apo kabsat ke daytoy ke bagbagaan na tayo. Iti haan tayo nga panaglago yung walang maturity. Marami mga Kristiyano na sinasabi nila na sila ay Kristiyano, matagal na po sila sa ministry, matagal na silang Kristiyano, pero hindi mo pa rin nakakitaan sa kanila yung paglago. Hindi sila nagmature sa salita ng Panginoon. Ano nga ba ang palatandaan kung bakit hindi lumalago ang isang Kristiyano, mga ginigiliw? Ang isang palatandaan na ang isang Kristiyano ay walang paglago, hindi siya lumalago sa salita ng Panginoon, ay hindi siya nagbabasa ng salita ng Panginoon. Opo. Present lang siya sa linggo, yun na, okay na yung isang linggo na makinig, na pupunta sa loob ng simbahan. Tapos yung buong linggo na yon hindi na nagdedebosyon, mga ginigiliw. Doon mo makikita na ang isang Kristiyano ay walang paglago. Ano pa, mga ginigiliw? Na ang isang Kristiyano na hindi lumago, ayaw niyang tanggapin ang koreksyon o pagtutuwid ng isang pastor. Kapag sila ay kinokorek, tinutuwid ng isang pastor, ayaw nilang tanggapin. Nagagalit po sila sa pastor. So ang ginagawa po nila, nagsasalita po sila behind the pastor. At ang masaklap, nagkahanap na po sila ng ibang simbahan na umaayon sa kanilang ginagawang mali at ginagawang kasalanan. Ang isang hindi paglago sa salita ng Panginoon ay patuloy pa rin sa kanyang bisyo, patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kaya ito ang sinabi ni Pablo sa mga Hebreo, mga ginigiliw. Ito ang dahilan kung bakit niya nasabi na gatas pa lang ang iniinom nyo. Parang kulang na lang na sabihin niya na kayo ay isip bata. Alam niyo kasi ang bata hindi pa niya alam kung ano ang mabuti at masama. Hindi pa niya alam ang mabuti at masama. Yun ang sinasabi niya dito. So timbaga na dito kabsat. Dito ay 5:13. Hebreo 5:13. Siya sino man agatas ti pagbiag na ubing paylaeng adina ammo ti pagdumaan tinaimbag adakes. Siya ay parang bata na hindi pa rin niya alam kung ano ang mabuti at masama. Yun ang isang palatandaan ng isang Kristiyano na hindi lumago, hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ayaw nila ng koreksyon, ayaw nila ng pagtutuwid, hindi sila nagde-devotion. Minsan lang silang pumapasok sa iglesia, ayaw nila ng Bible study. Po,
Enough na sa kanila yung isang linggo na pakikinig. No? Dapat pakainin natin yung sarili natin, yung spiritual natin, ng spiritual ng pagkain. Pakainin po natin ng buhay na salita ng Panginoon. That is the living word of God. Yun ang buhay na salita ng Panginoon. It's only the word of God, salita lamang ng Panginoon, ang magbibigay sa atin upang magkaroon ng buhay ang namamatay nating espiritu, mga ginigiliw. Ito ang magtutuwid sa atin, ito ang magbibigay ng tamang direksyon ng ating buhay. Ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin upang tayo ay lumago sa kanyang salita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone po. Maraming salamat po.